Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, Amerika binanatan ang reklamo at banta ng China dahil sa bagong batas ng Pilipinas, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe, manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Ang US State Department ay sumuporta sa Maritime Zones Act ng Pilipinas, na nakaayon sa mga lokal na batas ng bansa sa 1982 Law of the Sea Convention at sa 2016 Arbitral Tribunal na desisyon. Ang batas na ito ay tumutukoy sa panloob na karagatan ng Pilipinas, archipelagic waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone, at continental shelf alinsunod sa convention, sabi ni Matthew Miller, tagapagsalita ng US State Department. Sinabi ni Miller na maraming iba pang mga bansa, kabilang ang mga kapwa-miyembro ng Association of Southeast Asian Nations, ay nagpatupad ng katulad na batas sa mga nakaraang taon. Aniya, ang pagpasa ng Pilipinas sa Maritime Zones Act ay isang routine na usapin at higit na nililinaw ang Batas Maritime ng Pilipinas, ngunit matatandaan natin na sobrang nagreklamo ang China tungkol sa bagong batas sa West Philippine Sea, at nagbabala pa nga ito sa posibleng gulo na idudulot nito. 外交部已经就菲律宾出台所谓海洋区域法和群岛海盗法召见菲律宾驻华大使，提出严正交涉。我想强调的是，菲律宾所谓海洋区域法将中国黄岩岛和南沙群岛大部分岛礁及相关海域非法纳入菲方海洋区域，妄图以国内立法形式固化南海仲裁案非法裁决。 此举严重侵犯中国在南海的领土主权和海洋权益，中方强烈谴责，坚决反对。中国在南海的领土主权和海洋权益具有充分的历史和法理依据，符合包括联合国海洋法公约在内的国际法，不会因菲方海洋区域法的出台受到任何影响。南海仲裁案所谓裁决非法无效，中方不接受、不承认。 反对且不接受任何基于该裁决的主张或行动。菲律宾打着落实联合国海洋法公约的旗号，企图通过所谓海洋区域法，给其在南海的非法主张和行为张目，是非法的、无效的。该法严重违反南海各方行为宣言，将导致南海局势复杂化。菲方依据该法在南海采取任何侵权挑衅行动。 中方都将予以坚决应对。中方敦促菲方切实尊重中国领土主权和海洋权益，立即停止采取任何可能导致争议扩大化、局势复杂化的单方面举动，切实维护南海的和平稳定。中方保留采取必要措施的权利。关于菲律宾群岛海盗法。 其中多处与国际法规定和国际海事组织决议不符，中方要求菲方切实遵守国际法，不得损害各方依据包括联合国海洋法公约在内的国际法所享有的合法权。Habang isang bagong hangar sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea ang inaasahang matatapos bago matapos ang taon, ayon sa Armed Forces of the Philippines, sinabi ni Vice Admiral Alfonso Torres Jr., Commander ng Western Command ng AFP, na ang pasilidad, na nagsimula sa pagtatayo 2 taon na ang nakakaraan, ay 70% ng kumpleto. It is already 90% completed, so we are looking at this year for the completion of that facility in Pag-asa. Control tower that is under the purview of the Air Force, and magiging opisina na yun ng TOG Pag-asa, and that will facilitate all the air operations in the Kalayaan Island Group. Noong Miyerkules, nagsagawa ng island retaking drills ang AFP sa Kota Island,
na humigit kumulang 20 milya mula sa Pag-asa Island, sa layuning palakasin ang kakayahan ng depensa ng bansa laban sa mga panlabas na banta. Sinabi ni Torres na ang control tower sa Pag-asa Island ay magiging headquarters din ng Philippine Air Force's Tactical Operations Group, na siyang mangangasiwa sa buong Kalayaan Island Group. Ang Pag-asa Island ay ang pinakamalaking maritime feature sa Kalayaan Island Group, at ito ang nagsisilbing center ng lokal na pamahalaan ng munisipyo ng Kalayaan sa Palawan. Mahigit sa 400 sibilyang lokal ang tumatawag sa isla bilang tahanan kasama ng mga nakatalagang militar, tagapagpatupad ng batas, at mga tauhan ng gobyernong sibilyan. Ang China ay inaangkin ng pagmamay-ari sa Pag-asa Island bilang bahagi ng sovereignty claim nito sa buong South China Sea, isang claim na epektibong na-dismiss ng International Tribunal ruling noong 2016, kumpiyansa si Pangulong Bongbong Marcos na walang magbabago sa relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos kasunod ng pagkakapanalo ni US President Donald Trump. Sinabi ng Pangulo na matagal ng kaalyadong bansa ng Pilipinas ang Amerika kaya sa tingin niya ay hindi basta-basta magbabago ang relasyon ng dalawang bansa. Una nang nagpaabot ng pagbati si Pangulong Marcos kay Trump, at looking forward na anya siya na makatrabaho ang US leader sa iba't ibang usapin na parehong pakikinabangan ng US at Pilipinas. Nabatid na may malalim na ugnayan ang Pilipinas at Amerika pagdating sa usapin ng defense and security, trade and investment, food and energy security, renewable energy, climate action, digital transformation, infrastructure development, at humanitarian assistance. Samantala, it will change the global forces and they are our oldest treaty partner. That doesn't change. So I will have to see if there is a major change, but I don't think so. I don't think so. Anyway, we are now monitoring. mga barkong pandigma ng Japan Maritime Self-Defense Force na mataan na naglalayag sa West Philippine Sea, batay na rin sa ulat ng mga Pilipinong mangingisda at nakuhanan pa nga ito ng video.
Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.